Ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka Hindi naman sa Senado. Naghila na ng kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Soberenya ng Pilipinas. Hindi po soberenya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yung pong mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni Jay Tariela ang problema. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. I didn't even mention na si President Xi Jinping yun. Sila nga yung nagpangalan nun. Yung ginawa ni Commodore Jay Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak siya doon. Bagsak sa doon. Yung mga hindi naman alam ang usapan, nakisawsaw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa kaysa Mas doon sa... matapang pa. May post na naman ang Chinese Embassy Manila. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos. Naghamon pa na lumayas kayo rito. Layas! This is our house. Get the out. Para bang alam na alam nila ang consequences kapag nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Alam kaya nila epekto na naman. Ewan ko sa kanila. Ewan ko lang po. Ang pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Oh, yes. Ng Coast Guard, this na si Jay Tariela. Problema, noong sinita si Jay Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi dyan. Ayun. Naghila na ng kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Soberenya ng Pilipinas. Hindi po soberenya ng Pilipinas ang pinag-usapan. So para bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw na itinanggi niya. Nagsinungaling pa siya dyan. Ganun? Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, susuportahan mo ba yung isang kahit na kapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling eh. Hindi ba? Nagtarang nagsinungaling dyan eh. Ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong at ginawa rin katatawanan. Ay, magreklamo yung Philippine Embassy. Check yun. O kaya naman kahit nga hindi ka maka-administrasyon, bilang Pilipino, magagalit ka. Hindi tama yun. Di ba? Ganun lang yung reaksyon ng China Embassy. Kaya lang, itong mga, hindi ko maintindihan bakit sila ay parang bulag din. Ang tingin lang nila siguro ay, magandang eksena, bida kami rito, ipagtanggol natin ang soberenya, kalayaan ng Pilipinas, palayasin natin ang embahador na yan. Ganon. Mukha nga kayong pogi, pero kapag napanood, na mga kababayan, yung paliwanag at nalaman nila, hindi ba ang pinag-uusapan dyan ay yung awayan sa teritoryo, yung agawan, yung bully? Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, ang pinagmula nito, yun yung ikinagalit ng Chinese Embassy sa atin. Kay Jay Tariela, hindi ho sa buong Pilipinas siya nagalit. Kay Commodore Jay Tariela lang. Ito pong pinag-uusapan natin, factual lang ito po Wala po tayong baka sabihin, kayong dalawa kasi baka kumakampi kayo sa China, etc. etc. Hindi po Ito pong ating binabanggit dito, Nelson. Ito po yung katotohanan. Opo. Yan pangyayari, no? Ang nangyari, naglabas na ng kanya-kanyang mga statement, gaya na nabanggit natin kahapon, ang ilang mga senador. At ang naging issue na rito, ang China na ang nambubuli, hindi lang daw sa karagatan, kundi dito sa mga opisyal. Pati daw sa Senado, parang binubuli ng mga senador. Kasi, Jen, ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan, sa kanyang post, sabi niya, bakit ang Chinese Embassy gusto mong patahimikin yung mga bumabati ko sa inyo? Hindi nga sumasagot lang eh. Tapos ngayon, ang gusto nila, tumahimik ang Chinese Embassy kapag sila sinasagot. Walang demokrasya kapag yung kausap mo ay ayaw mong pasagutin, di ba? Totoo. Kahit pa sabi mo na sa bansa tayo, binastos mo yung isa, tapos gusto mo tumahimik na lang. Hindi ganoon. Mali tayo. At katunayan, kanina habang nagsesesyon sila, tumayo si Senador Risa Ontiveros Sabi niya, eto po, may bago na namang post ang Chinese Embassy. 37 minutes daw. Hindi ba sila titigil?
bakit mo patitigil? Nakikipagbangayan kayo. Eh, syempre, sasagot yan, di ba? Tama, nakikipag-diskusyon kayo. Oo. Kayo sumagot, binigay yung side nila. Ang gusto niya, ayaw niyo marinig yung side nila. Gusto niyo side lang nila. Eto ang masama, Jen. Oo. Ang gusto nila, kampihan sila ng mga Pilipino, ng mga mamayang Pilipino, at para bang ito ay digmaan ng China at Pilipinas nang dahil dun sa Ganon? dahil dun sa taong nagsinungaling ng bastos, eh, idadamay mo kaming lahat? Hindi ba, Jen? Nako. Papayag ba tayong ganun? Alam mo, na kinakalagkad tayong lahat? Sa parang digmaan na... isinusuong tayo sa... Isusuong mo kami sa, sa Oo. kapahamakan eh. Oo. Hindi ba, Jen? Totoo. Bakit naman ganun, sinubo niyo tayo tapos ngayon eh? Pero ba't naman, tataka naman ako sa mga senador natin. Oo. Ba't naman, inalam ba nila yung ugat ng pangyayari? Alam mo, Jen, kung minsan, di ba, mas mabilis magsalita eh. Ay, oo naman, Mas, oo. mas masarap mag-statement eh. Totoo. Mas masarap kumampi sa isang issue, kahit hindi mo naman alam, akala mo iyon talaga. Kasi halimbawa po Oh. tanggalin natin si Jay Tariela. Ang usapin dito ay talagang agawan na ng teritoryo. Yan, oo. Eh di ang sarap sumama dyan. Totoo. Diba, makabayan ka, makapilipino, makabansa ka, pro-Philippines ka. Pero kapag naintindihan mo, hindi ang pinag-uusapan dito yung pambabastos ng isang tao dun sa Chinese president. Intindihin mo na, teka muna, akala ko ba yung West Philippines yan pinag-uusapan? Hindi ho yan talaga. Hindi talaga yan. Baka naman yung maging katira nila dyan. Nason at Jen, ito yung karugtong lamang kasi nauna talaga pinag-uusapan kaya nagpapainit ng issue ay yung usapin ko sa West Philippine Sea naging ang tawag ito, kumbaga sidelight lang ang usapin nung pagsasalita ni Commodore Tariela doon sa isang eskwelahan. Kaya lang, Jen, kung hindi niya ginamit yung picture ni Xi Jinping at itinuturo pa niya at dinideny pa niya, wala sanang issue eh. Dahil matagal na po natin dinidiscuss eh. Matagal nang nagsasalita ang mga opisyal ng gobyerno, mga senador, patungkol dyan sa West Philippine Sea. At totoo, napakarami na nating protesta eh. Napakarami na. Isang bundle na yata ang protesta natin, usapin na yan eh. Hindi naman nag-escalate ng ganito. Tama. Alam mo ba ang sabi ng DFA? Kung pagkasabihin na natin, para matanggal ang doubt, tama ba yung ginawa ni Commodore Tariela na idinamay niya si President Xi Jinping? Ayan, dapat siguro, tingnan na natin, mga diplomatic officials natin, ano ang kanilang reaction dyan, Sa statement po ng Department of Foreign Affairs na inilabas kahapon, medyo late na ng hapon ito eh. So naglabas din pala sila. Naglabas sila ng statement. Sabi nila, ay kanila namang sinusuportahan ng mga opisyal ng Pilipinas. Kaya lang, eto ang problema. Doon sa bandang ilalim ay nakalagay, meron silang payo dyan eh. May payo, may advice. Kasi kung ang pag-uusapan ay territorial disputes at kung ano pa mang hindi pagkakaunawaan, mayroong limitasyon. Okay. Eto, ang sabi dito, in interacting with foreign governments, Okay. pakiliwat mo nga sa wika natin. In interacting with foreign governments, Sa ating pakikipagtalastasan sa ibang pamahalaan, both language and action should be firm. dapat ang bawat salita at ang galaw ay firm. Anong tag doon? Yung Ano siya? hindi ano siya, basta parang, matatag eh. Basta, ano siya, hindi siya magaslaw, parang, ano lang. basta firm. Mas madaling maintindihan ng mga Pilipino yan. Sige. Firm and assertive in conveying the national position. Yan, Matatag ka, paglaban mo ang... May paninindigan ka dapat. Yan, But also, eto na, Pero ngunit, measured and composed in tone. yung tinatawag na diplomatic language. Inaano mo, sinusukat mo na hindi ka lalagpas. Dapat ay composed in tone. Yung tono mo, hindi masyado nakikipag-away. Tama. Pati mga salita mo, di ba? Yung ginagamit mong salita. Our statement should consistently position the Philippine government as taking the higher ground. Okay. Ibig sabihin, dapat doon ka sa advantage. Ito ang dapat natandaan. Foreign heads of state
and government Oo. should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Ayun. So, dapat daw ang mga leader ng ibang bansa at ang ating pamahalaan dapat irespeto should respect, ano sabi niya? Hindi respeto mo kapag ka magsasalita ka. Ayan. oo. Kung kaya mo nga off limits, huwag mong idadamay. Hanggat maaari. Oo. Oo. Hanggat maaari, wag mo idadamay. Ibig sabihin, Ang iyong sa loobin, yung personal na interest. kahit ano pa ang personal view mo, Oho. huwag mong idadamay ang leader ng bansa. O kung idamay mo, dapat respetuhin mo. Ayan. Kung susukatin natin dito sa pamantayang ito ng Department of Foreign Affairs, yung ginawa ni Commodore J. Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak siya doon. Bagsak sa doon. Oho. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. Oho. Nung sinagot na naman siya at hindi, eto, may picture ka. Eto yung salita mo. Tapos may audio pa, May may sa- audio. Oh. Xi Jinping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yata. Oho. Ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka. Hindi naman Sa yata- Senado. Yung mga hindi Ah, naman ganon. alam ang usapan, nakisawsaw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa kaysa Mas doon sa... matapang pa. Yung- Naghamon pa na lumayas kayo rito. Ang bigat naman ng salita na yon, ano ha? Para bang alam na alam nila ang consequences kapag nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Alam kaya nila epekto na, ano ha? Ewan ko sa kanila. Ewan ko lang po, ha?